So yun, okay, KGX po sa akin lahat. Ang tibay nito, oh. Ang tibay ni 95,300 natin, mga kapatid. Tingnan nyo. Tibay, no? So kung titingnan nyo, hindi pa talaga mabasag-basag si 95,300. Ito yung sinasabi ko. Na kasi once na ma-break yan, itong candle na to nandito sa area na to. No? Possible lumipad yan hanggang 97. Yan yung nakikita ko dyan. So hindi pala, no? Dapat ma-break niya muna si 96.1. So once ma-break niya si 96.1, lilipad ng 97 yan. Yan ang nakikita ko dyan. So kung titignan nyo, sakto-sakto, tingnan nyo So rejected, 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 rejected. Puro rejected, dami na yan. Ibig sabihin, confirmation. Yan ang resistance niyan. So dito sa ilalim, support tong area na to. So hindi nabasag. So tingnan natin, possible. Kapag naman na-break to, at nandito yung candle, possible lumipad. Pero kapag itong candle na to nagkaroon ulit dito sa below, no? Below 95, possible baka biglang bumaba ulit, mag-retest na naman. Kasi may mga news, no? Check natin yung Forex Factory, mga kapatid. Ano yung pwedeng mangyari ngayong week na to? So dapat tinitingnan din natin to para mag-iingat tayo. So kung titingnan natin, April 30, daming news ng April 30, oh. Tapos May 1, unemployment claims, May 1, oh. Unemployment claims, ano pa? Sa May 3, tingnan natin yung May 3. May 3 wala, May 5 wala pa din. May 7, ayun, ay hindi pa. May 8, eto, no? FOMC statement, Federal Fund Rate, ito yung isa sa inaabangan, ha. So titingnan natin, medyo magkakaroon lang ng konting no, galaw. May ito pala, unemployment rate, oh. Ayan, unemployment rate, May 2. Unemployment claims naman sa May 1. So medyo magiging magalaw yung market, lalo na sa May 8. No? Yung May 7 ng gabi, no, magiging magalaw yan. Talagang titingnan natin kung ano mangyayari. Pero kapag yan, nag-cut rate, ang ganda siguro ng sinabi ni Powell, ay, baka lumipad yung crypto. Baka lang, pag maganda yung sinabi ni Powell. No? So, tingnan natin lahat yan. Ako talaga, kung titingnan nyo, ayan, naka-Ethereum tayo ngayon. So far, nasa 496. Okay? So, pag ito, meron tayo ulit na 577 na USDT. Once na bumaba yan, no, si Ethereum, bibili tayo ulit. So ano lang, DCA lang. Pero ngayon kasi wala tayo sa pagka-DCA niya kasi 1.8. Start ng buying natin, 1.550. Malayo pa. Okay, so check natin yung history ng trade natin. History ng trade, DKGX. No? Talo tayo. Talo naman, hindi naman sa talo, no? So, maganda-ganda din. So far, ito yung natin ngayon, nabawi naman, kaya lang, nabawi niya yung $9 sa talo dito. So kung titingnan nyo, 9.17, 20, ano no to? 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Tapos, ang talo natin, $10 tsaka $9. So, panalo tayo $10. Panalo tayo ng $11 pa. Diba? Ito yung sinasabi ko na hindi ako yung tipong mag-all in sa isa, no? So, ano yan? $10, $10. Kunyari, pumasok ko kay BSW, $10. Pumasok ko kay RIS, $10. Pumasok kay THE, $10. Yan. Kay Gods, $10. Kati, $10. Kaya na ETH, $10. Puro $10. No, hindi ko nilalagay sa isa. No? Kaya tingnan nyo, kahit pa paano, di ba? Maraming wins, natalo man ako, pero at least, mas labang pa rin yung panalo natin. Okay? So, very basic lang naman. And then dito sa ating Telegram, kung titingnan natin, si Kim. Etong sa ating Telegram naman, ano tayo dito? Si Lista and si Paul. So far, si Lista ay pinapasok ko kayo ng 0.81, ay 0.801. So far, si Lista naman ay check natin si Lista.
break even pa lang. So break even pa lang si Lista. So ngayon, dito naman kay Paul, I think negative 15 tayo dyan kasi nag-ano ako dito nagsabi ako na medyo magalaw. So negative 12 kanina kay Lista, ngayon break even na, negative 14 kay Paul. Cut loss ko 30%, so far okay naman. May natalo kay BSW pero may nanalo din. Ako talo kay BSW kasi nag 20% na yun, hindi ko kinat. Tapos biglang bumagsak. Pero for me, it's good time to buy si long position. So far kahapon talo kami. No, pero still ito yung profit natin ng 1 2 3 4 5 6 7 days. 9,000 tayo, 7 days. Ito nga yan, 21 I think nasa 12,000. Kasi nga, nag-start tayo ng TA ng altcoins tsaka meme coin ng 21. So far, ang ganda naman, no? So, may talo tayo, ayan. Pero ito yung panalo naman natin, everyday. Okay? So, yun lang kay GX, no? Sa mga gustong pumasok sa Telegram, pasok lang kayo, mga lods. Ito lahat yung history natin, no? Sabi kasi hindi daw profitable. So paano hindi profitable? Lahat ng TA ko pinapasok ko. Ayan ang hindi profitable dyan kapag nag-all in sa isang TA. So tayo, ang dami natin mag-TA per day. So siguro mga 3 to 4. So ako pinapasukan ko lahat yon. Pero hati-hati. $10, $10, $10, $10. Parang kagabi, bumagsak si BTC, lumipad si Binance. Diba? Lumipad si Binance Tapos sabay yun, nakapag-take profit kami 100%. So ito yun Ayan 100%. So kahit talo kami kagabi, talo kami ng 2 coin kagabi, di na 100% naman si Binance. Times 7 lang yan Di ba? Paano kung times 10 yan? Di nasa 1 yan. 120, 130. Di ba? So yan yun. No? Hindi naman laging panalo sa crypto. Tulad ng sinasabi ko, kung ano tong nakikita nyo sa history ko, yan yung trade namin. Okay? Kung may 2 talo ngayon, mas marami naman yung panalo. Di ba? So, yun lang kay GX at saludo sa inyong lahat. Ingat lang this week kasi medyo may gagawin tayo, may mga reporting tayong gagawin. So, sa opisina. Kaya baka maging busy lang ako mga kapatid, no? Saludo.